Ito, babawasan na. Dennis. Saan si Dennis? Ha? Yung init sa labas. Sa labas. Praise. Saan si Dennis? May intruder pumasok ka. May intruder pumasok. Amen. Amen. Sabi ko nga eh. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Kailangan sa lahat ng pagkakataon, wag nating hayaan na ma-miss out natin yung favor ng Lord sa ating mga buhay, mga kapatid. So bago tayo mag-umpisa, habang hinintay natin yung mga kapatid natin, nais kong ibahagi sa inyo itong sinabi ni Paul sa Colossians chapter 3, verse 17. Ang sabi niya, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen? Praise God. Hallelujah. Yan, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, siguro, napagod siguro yung mga kamay natin sa lahat ng yung may mga ginagawa tayo, no? Pero napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Hindi nga natapos yung aming, amen? Palapakan natin ang Panginoon. Magandang gabi sa inyo mga buhay. Kuya Bray, Kuya Dubuel. Wala si Bon? Paggabi si Bon po. Amen? Hindi nga naubos yung aming sharing ni Sergio. Nakarating na kami ng Jubel. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Tuloy natin. Sa Colossians chapter 3, verse 17. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father through Him. May sinabi si Paul pagdating sa verse 23. And whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Amen? So, sabi niya doon sa taas, lahat ng ating gagawin sa pananalita, sa lahat ng ating pinaplano, sa lahat, gawin natin itong may pagpapala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? At may pasasalamat. So huwag tayong gumawa ng isang bagay na hindi natin pinapasalamatan kay Lord. Pilitan lang ako, kuya eh. No, di ba? Ang sabi niya, may pasasalamat. Giving thanks to God. At pagdating doon sa verse 23, sabi niya, sa lahat ng iyong gagawin, gawin mo ito ng buong puso. Amen? Buong puso, bakit? Ang sabi niya, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Pag may ginagawa tayong mga personal, huwag natin ibase lang sa kung maganda man siguro na na-encourage tayo ni kapatid, but balikan natin si Lord dahil si Lord ang pinaka-pinali sa ating mga buhay, mga kapatid. At sa verse 24, sabi niya, knowing that from the Lord you will receive the inheritance. Amen? Somehow, nabanggit kong kanina na may mga instances, siguro na-encourage tayo ng mga kapwa-kapatiran natin, doon sa mga individual na hindi natin nakasama sa fellowship, para bang naninimbang tayo na mas maigi pa sila. Wala silang salita ng Lord, wala silang fellowship, pero mabait sila. Mga dumating sa punto ng buhay natin na namimili tayo na makasama, namimili tayo na makatabi, namimili tayo na makausap. Hallelujah! Itong assembly na to, hindi ito gawa ng kung kanino lang. Design ito ni Lord. This is the assembly meeting. This is the fellowship.
Kaya nga binitawan ng Panginoon na nasaan man yung dalawa, tatlo na nagkatipon, naroon siya sa kalagitnaan. Sobra na tayo ng dalawa, no? Amen. More than 3 na. So balikan natin. Sabi niya, knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. Meaning to si mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, lahat ng ating bibitawan, lahat ng ating decision may reward. Nang tanong, anong klaseng reward ito? Madalas may mga ginagawa tayo na away from the Lord. Kaya nga, ang sinasabi ng Biblia, yung masama, matuwid, pagdating sa judgment, haharap tayo lahat. Yet, pag matuwid, mabuti, overflowing din yung ibibigay ni Lord. Amen? So pag masama, overflowing din yun. Pero hindi taga rito yun. Dahil pag binitawan ng Panginoon ang kanyang salita, isa lang ang ibig sabihin ng mga kapatid, babaguhin tayo. Babaguhin ako, Lord, sa salita na to. The moment na nasaktan ako, Lord, sa narinig kong salita mo, hindi yung paliwanag ng kung kanino man, sa salita mo mismo, Lord, ibig sabihin, mayroon akong dapat baguhin dito. At ang salita mo lang ang may kakayahan na kayang baguhin ito. Amen. Hindi sa testimony ni kapatid. Maganda ang testimony ni kapatid. Pero personal niyang encounter yun kay Lord. Ang pinakamahalaga sa lahat na tayo mismo. Tayo muna. Lord, ako yun Hindi accidentally, ako yun, Lord, naramdaman ko. Ibig sabihin, Lord, may kailangan ka ako dito ang dapat may surrender sa'yo. Same thing din, mga kapatid. Ang sabi niya, knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. For the wrongdoer will be freed back for the wrong he has done, and there is no partiality pagdating sa Panginoon. Kung dito, mayroon pang partial na kukubiran, huwag niyo iparating kay Kuya Nas. Dahil si Kuya Nas, automatic dumali yan kahit may maraming tao, hindi yan pipigil. Partiality kay Lord, walang partiality mga kapatid. Lahat. Amen? So ihanda natin po sa natin, Nandito tayo dahil nais kong purihin si Lord. Nais kitang maranasan ngayon, Lord. Amen? Para makangiti. Amen? Nakangiti na literal, nakangiti din yung puso. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya po tayo. Nasaan si Kuya Nels? Amen? Praise God. Yes, sir. Amen. Pagkabalang gabi mga kapatid. Praise the Lord. Kamusta po mga kuya? Hallelujah. Mga kapatid, dalalahanin po natin mga kapatid na narito tayo mga kapatid na nagtitipon-tipon tayo. Dito kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu mga kapatid. At di lang yung mga kapatid, nagtitipon-tipon tayo upang maiangat ang ating mga tinig bilang papuri at pagsamba sa ating Panginoon, which is ang Panginoon na tagapagligtas mga kapatid. Kaya sa gabi nito mga kapatid, simulan natin ang ating oras ng pagsamba at sa pamamagitan ng pagsentro sa ating mga puso at isipan sa pag-ibig at biyaya ng Diyos mga kapatid. At alalahanin po natin mga kapatid, habang nagtitipon tayo sa sagradong lugar na ito, tandaan po natin na lahat tayo ay nasa kay Kristo mga kapatid. Sabi po sa Romans 14:7-9, for none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Kaya alalahanin po natin mga kapatid, anuman ang meron sa mundo ito mga kapatid, alalahanin po natin na sa Panginoon po tayo mga kapatid. Kaya sa gabi ito, isang paanyaya na
huwag nating kalimutan na ang Panginoon ang siyang laging nakasentro sa ating buhay, mga kapatid. Kaya buksan po natin yung ating kaisipan bilang isang mananampalataya kay Kristo na alam natin kung sino ang ating binibigyan ng tamang papuri at pagsamba. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Our Father in heaven, Lord, makapangyarihan sa lahat, dahil ikaw, Panginoon Lord God, ang lahat ng Creator, Panginoon Lord, sa langit at lupa, dahil ikaw, Panginoon Lord God, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon Lord God, dahil ikaw, ang Diyos, na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang hari sa lahat ng hari, Panginoon Lord God, ikaw ang Diyos sa lahat ng Diyos, na nagbibigay, Panginoon Lord, sa amin, na iyong pinili, Panginoon Lord God, iyong mga alagad, Panginoon Lord God, na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon Lord God, na ikaw ang sa aming masumpungan, Panginoon Lord God, at ikaw ang mga aming magilala, na ikaw, Panginoon Lord God, ang karapat-dapat na mabigyan ng papuri at pagsamba, Panginoon Lord God. Purihin ka, O Diyos, sa gabi ito, mga bat, at ikaw pa, bagamat, Panginoon Lord, na ikaw ang nagbigay buhay sa amin, Panginoon Lord, ay binabalik namin ang lahat ng ito na buong pasasalamat. Itinataas namin na may kagalangan, Panginoon Lord, na ang pagdakila namin, Panginoon Lord God, ay sa iyo lamang, Panginoon Lord God, at ang pagsamba namin, Panginoon Lord God, ay itinataas namin sa iyong pangalan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon Lord, kami ay dumadalangin na sa iyuhan mo ang gawain na ito, Panginoon Lord God, na ikaw ang siyang maging sentro, Panginoon Lord God, ng lugar nito, Panginoon Lord God. At ikaw, Panginoon Lord, ang magbibigay, Panginoon Lord God, ng tunay na kagalangan sa lahat ng kaluluwa na narito, Panginoon Lord, na ibalik mo, Panginoon Lord, ang kanilang kagalangan sa puso, Panginoon Lord God. At hihingin namin, Panginoon Lord God, na idinadalangin namin, Panginoon Lord, na ikaw, Panginoon Lord God, isa magbibigay ng katutumpayan, Panginoon Lord God, ng lahat ng ito, Panginoon Lord God, na manumbalik, Panginoon Lord God, ang pagkakaisa ng bawat isang, Panginoon Lord God. Pumihin ka, Panginoon Lord God, hallelujah. Itinataas namin ang lahat ng ito, Panginoon Lord God, sa iyong pinakamataas na kapangyarihan, Panginoon Lord God, na ikaw lamang, Panginoon Lord God, ang siya makakagawa nito, Lord God. Wala nang iba, Panginoon Lord God, dahil ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon Lord. Ang Diyos na buhay na hindi magpapabaya, Panginoon Lord God, sa lahat ng iyong mga anak na tumatawag, sa lahat ng mga anak na naglilingkod sa iyo, Panginoon Lord God, ng buong puso, buong tapat, Panginoon Lord God, na ikaw, Panginoon Lord God, ang Diyos na binibigyan at dinadalanghan namin, Panginoon, bilang hari sa lahat ng hari sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Lord, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, Panginoon Lord God, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord God. Hallelujah. 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 At muli, Panginoon Lord, sa iyong pangalan, Panginoon Lord God, ang lugar nito, Panginoon Lord God, ipagharian mo, Panginoon Lord God, ng iyong pagmamahal, Panginoon Lord God. Pagharian mo ang bawat isa, Panginoon Lord, na makita namin, Panginoon Lord God, ang iyong kakindaan, Panginoon Lord God, sa aming buhay, Panginoon Lord God. Lord, kami, Panginoon Lord God, na buong puso nagpapasalamat sa buong maghapon na ito, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon Lord God, ang lumakad, nanguna, Panginoon, sa aming buhay, sa aming proteksyon, Panginoon Lord God, sa buong maghapon, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon Lord God, hindi sa aming pamilya, Panginoon Lord, ikaw, Lord, ang aming naasahan, Panginoon, at na aming binibigyan, Panginoon Lord God, na kapangyarihan na manguna sa aming pamilya, Panginoon Lord God. Paunahan mo ang lahat, Panginoon Lord God, ang kabahagi ng aming buhay, Panginoon Lord God. Dahil ikaw, Panginoon Lord God, ang tunay na pag-ibig, Panginoon Lord God. Ikaw ang grasya, Panginoon, na nagbibigay sa amin ito, Panginoon Lord God. Dahil ikaw lamang, Panginoon Lord God, ang tungkol sa aming buhay. Ikaw ang pag-asa, Panginoon Lord God. Pag-asa sa aming buhay na walang katapusan, Panginoon Lord God, na ikaw ang magbibigay sa amin ito, Panginoon Lord God, na balang araw, Panginoon Lord God, na makasama ka namin, Panginoon Lord God, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At muli, O God, sa gabing ito, Panginoon Lord God, dalangin ko, Panginoon Lord God, na gamitin mo ang lahat ng iyong magagawa, ang iyong vessel, Panginoon Lord God, sa gabing ito, Panginoon Lord God, gamitin mo lamang siya, Panginoon Lord God,
Ilagay mo lamang, Panginoon, sa iyong tabi, O God. Bigyan mo, Panginoon, ng tamang wisdom, Panginoon. Ng iyong salita, Panginoon, ang siyang mailahan, ang lahat ng katotohanan, Panginoon, Lord God. At ang kabutihan mo, Panginoon, Lord God, ang siyang aming makita, Panginoon, Lord God. At ang iyong mensahe, Panginoon, Lord, ay dalahan ko, Panginoon, Lord, na magrima ito, Panginoon, Lord God, sa aming puso, na magamit namin ito, Panginoon, Lord God, sa tamang pamamaraan ng aming buhay, Panginoon, Lord God, at mailakad namin, Panginoon, Lord, ng tama ang lahat ng pagtuturo mo sa amin, Panginoon, Lord God. Muli, O God, nasa iyo, Panginoon, Lord, ang gabing ito, Panginoon, Lord God, itinataas namin ang lahat na pinakamataas na pasasalamat, pinakamataas na papuri, Panginoon, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, Lord God, ang tunay na Diyos, Panginoon, Lord, sa aming buhay, na buhay na Diyos na magbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, Lord God, at sa aming paglilingkuran, Panginoon, Lord God. Nasa iyo, Panginoon, Lord God, ang lahat ng iyong mga anak na natin sa iyong harapan, Panginoon, Lord God, na nagtitiwala, Panginoon, na magbibigay sa iyo ng pinakamataas na pananampalataya, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, Lord God, na hibuin mo ang lahat ng mga puso, Panginoon, Lord God, na narito, at ang sa mga hindi man na nakadalo, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, Lord God, ay nakakumplis sa iyong sandigan, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga kapatid na hindi ba nakakadalo sa lugar nito, Panginoon, Lord God. Muli, O God, kaingatan namin, Panginoon, Lord, ang tinataas namin habang kami ay nagpupuri, na ikaw, Panginoon, Lord God, ang sumailyo sa lugar nito, Panginoon, Lord God, ng iyong banal dugo, na hindi kami magambala, Panginoon, Lord, ng anumang gawa ng kaaway, Panginoon, Lord God. Dahil kami, Panginoon, Lord God, na nagtitiwala, Panginoon, Lord God, na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos na tunay at tapat, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, Lord God, ang dalangin na ito sa iyong pinakamataas at pinakamakapangyarihan pangalan, Panginoon, Lord God, na ikaw ang Diyos na buhay, magpakailanman, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, purihin ka, dakilain ka, sambahin ng iyong pangalan. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen. Praise God. Lakpan po muna natin ang Panginoon. Amen. Testimony time. Sa 1 John 4, tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Praise God. Hindi na po ako magtatawag. Amen. Mauuna na po ako. Babasalamatan, papurihan ko po ang Panginoon sa buhay ng aking anak na parang kailan lang, ngayon po, 10 months. Praise God. At sa buhay ng aking may asawa, na patuloy na nagpapagamit na po siya sa Panginoon. Praise God. Purihin po, nakilain po ang Panginoon. Sa Panginoon po ako. Tinataas ang kamataas na pagbuod. Pasalamat. Amen. Hindi na po ako magtatawag. Amen. Testimony time. Sa buhay ni Kuya Jay. Hallelujah. Unang-una po, tinataas ko ang pasasalamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa buhay ko. Hindi lang po sa akin, pati po sa family ko. Actually, kung pumasok po ako sa pintuan na yan, huli kong hinawakan yung doorknob at sabi ko, Lord, alam ko, winel ka muna ako. Kaya po, alam niyo po, maraming nakaka-miss kasi yung Bible, yung BS po namin nung last week, sabi ko, ba't walang BS sa online? Nagtanong po ako talaga. Tinanong ko po kay Kuya na, sabi ko, Lord, sabi ko mukhang ayaw na po nila sa akin akong i-online. Pero po alam niyo, mabuti po ang Panginoon na sa kabila ng mga ganong mga bagay na, kumbaga, parang kulang po ba yung buhay mo pag wala dun yung, kumbaga, parang nakakalendar na po siya. Naka-time lock na po siya na 7:30, meron po kaming gawain. Pagka po ganun na, alam na po natin na yung araw-araw natin ginagawa tapos nawawala po siya. Parang po nakakamiss. Kaya sabi ko po kay Kuya Nas, di nag-online di ko na po na-chat ang Kuya Richard. Pero po salamat po rin po ang Panginoon, talagang patuloy po siyang gumagawa yung kabutihan po niya sa buhay ko. Sa kabila, despite ng maraming po akong hindi na-attenan, hindi naman po sa paramihan ng atin nito, pero salamat po talaga sa Panginoon dahil patuloy po siyang gumagalaw sa buhay ko. At nadudun po talaga yung hinahanap mo po siya talaga. Sabi ko po nga po na pag wala ka po talaga sa Panginoon, makikita mo po talaga
na yung discrepancy sa mundo at saka dito sa Panginoon talaga pong napakalaki. Talaga pong makikita mo talaga na sabi ko, kakainin ka talaga. Kakainin ka po talaga. Kaya nga, manatili po, sabi ko nga po, nagpapasalamat talaga ako sa kanya na nandiyan yung mga kapatid na lagi nagpapaalala, lagi po nangangamusta, na ginagamit po sila ng Panginoon. Unang-una po, pinataas po yun talaga. Salamat po sa buhay nila na ginagamit ng Panginoon. At salamat po unang-una sa Panginoon dahil lagi po niya akong hinahanap sa pamamagitan po ng mga kapatid. Kaya po itinataas po ang malaking pasasalamat sa Panginoon kung bakit po ako naririto ngayon dahil sa isang kapatid na sinundo po. Dati, ako po yung may handle ng manibela. Ngayon, ang sarap po palang sumakay dahil. Totoo po. Pero sabi ko nga ako, Lord, nag-enjoy ako. Sabi ko nga ako, para ako namamasyan. Ay sa kanya, pero alam ko, sabi ko nung hinawakan ko po yung doorknob, Lord, wala ka pong pinipili. Ano man po yung sitwasyon na meron tayo, once na po na pumasok tayo dyan, we are in sa Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay mo, Kuya Joey. Wala na po bang susunod? Tinakbo na po. Iskat sa buhay mo, Kuya Richard. Amen. Hallelujah. Sa pinagpalang mo sa ating lahat. No? Testimony time, no? Nais ko lang pong ipatotoo ng Diyos ay mabuti sa bawat buhay ng bawat isa, no? Ang kapatid, hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, no? Nais ko lang na ipatotoo kung paano kumilos ang Panginoon sa family, no? Hallelujah. Unang-una, pinagpapasalamat ko yung healing na natanggap ni Sister Wright dahil last 2 days nagkaroon po siya ng karamdaman. Ngayon po ay magaling na siya. Salamat sa ating Diyos na buhay. Then kahapon naman po yung apo ko na pangatlo. Ganun din po. Pero ngayon po magaling na po siya sa hawa po ng ating Panginoon. No? Tunay na napakabuti po ng Panginoon dahil pagka ito ay tumawag talaga sa Kanya, tinutugon niya ang ating mga panalangin. No? So kumikilos po talaga ang Panginoon. Hallelujah. Kaya isa pang testimony ko na kung paano kumilos ang Panginoon sa pamilya. No? Ang anak ko po na babae na ikasal nung December, no, nung nagbakasyon po ako, nasa Canada po na sila, no. Actually masama po ang loob, hindi naman masama ang loob, yung against po ako sa pagpunta nila doon kasi po actually maganda naman po yung trabaho nila sa Pilipinas, no. May isang malaking company sa paggawa ng eroplano, no. Then yung promotion niya naman doon is tuloy-tuloy every year tumataas po yung level ng ano niya. So sa madaling salita po, ang kanya pong napangasawa si Rob po is magkalayo po sila dahil nagtatrabaho po sa Kuwait. So nung nag-decide po sila na karoon po ng invitation sa kapatid po ni Sister White na nasa Canada, no, nandoon po sila, ang sabi niya sa akin, mas maganda yung magkasama kami mag-asawa kaysa yung magkalayo kami, sabi gano'n. At the same time, hindi naman sa trabaho na ano yan, ang inaano ko doon is kaya naging against ako. Hindi ko inaano na maganda yung Canada, no? Ang inaano ko po kasi yung gawain. No, isa po kasi si Maricar na ginagamit doon sa gawain sa Makati. Bali, siya po yung katuwang ng aking sister wife. So, mabuti po ang Panginoon, mga kapatid, no? Kasi hindi po sila pumunta ron para yung bang, alam niyo yung mag-enjoy, dahil ang Panginoon, ang panalangin ko noon, na hindi sila mahinto. No? So, every Saturday, nakakasama ko po sila sa online, pero may binuksan po yung Panginoon sa buhay nila. Na ngayon po, meron po silang nadadalawan doon, no? Jesus is alive. So, bali yung classmate po nung ni Rap, yung asawa niya, nagkita po sila ron, nalaman po na 30 minutes lang po layo. So, dun sa bahay po nung dati niyang classmate, nung time na high school sila, may gawain pala dun sa bahay yun. So, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi, yun po yung agam-agam ko, kaya hindi po ako, yung bang parang hindi po ako masaya na umalis siya dahil naiwanan si Sister Wife din sa Makati.
Yung pala, isa rin yun na magiging kaparaanan para maabot din yung pamilya nung sister wife ko. No? So, ganun po kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Basta magtiwala lang tayo mga kapatid sa ating Panginoon. No? Marami siyang bubuksan sa bawat buhay natin mga kapatid. Amen? Purihin po ang Panginoon. Yun po, sa buhay mo, Kuya Richard. Amen. Wala na po. At dadako na po tayo sa aawit. Amen. Hallelujah. So, kumusta mga kapatid? So, tignan yung mata ko. Tignan niya yung ano. Ano kasi, init, yung humid. So, sama-sama, tapos may sanyo. So, sabi ng kapatid natin na kanina nagpapato na ano mga sitwasyon, patuloy lang tayo sa ating patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. May gagawin sa buhay ng mga bawat isa rin. So, samahan niyo ako mag-pray sa Panginoon. Magawin mo. Thank you for the blood of Jesus. I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind. I was running out of time. Sin separated, the breeze went far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And the cross you paid the debt I owe. Broke my chains with my soul for the first time at home. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. Well, never grown, when the stars starts to end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light.
Amen. Purihin ang Panginoon. Meron na tayo. Bagong worship leader. Yes, growing. Amen. Muli, ang inyong lingkod na naman po. Nasa inyong harapan. Kapatid, no? Hallelujah. Dadako po tayo sa giving time, mga kapatid. Hallelujah, no? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It's giving time, mga kapatid. Ayan. Atin pong aaralin kung paano ba magbigay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, why do we give tithes and offering, mga kapatid? So, giving in the form of tithes and offering is an important part of Christianity. So, mahalaga pala to bilang isang Kristiyano, mga kapatid. No? Amen? Tithing is frequently mentioned in the Bible. Like when Moses said, "From what you have, take an offering of the Lord." Everyone is willing to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze. In Exodus 35, verse 5, mga kapatid. No? Everyone is willing. Yung willing po, mga kapatid. No? Hallelujah. So, what is the importance of tithing and offering? And why do we frequently make these kinds of donation, mga kapatid? No? So, the importance of giving tithes and offering, no? Bago tayo pumalawak, no? We must examine why we tithe. No? Bakit ba tayo nagbibigay, mga kapatid? And here are the 3 reasons. No? Amen? Hallelujah. God commands us to do so, no? Mga kapatid. So, tithing is repeatedly mentioned in the Bible. Scripture tell us, be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. No? Sabi sa Deuteronomy 14:22, mga kapatid. So, God commands, mga kapatid. God commands us to set aside. No, hallelujah. So, sa pag dumarating ba yung ating mga, alam niyo yun, yung salary, no? Pagdating ng salary, sino po ba ang inuuna natin? Ano po ba ang inuuna natin? Tatakbo ba agad tayo doon sa padalaan, sa bangko? Then yung matitira ba, ang siya na lang natin ilalagak sa ating Panginoon? So, nagtuturo po dito ang ating Panginoon. God commands us, no? Sabi niya, to set aside 1/10 of what we produce for the church. Amen. So, bakit? Mamaya po malalaman natin, no? In modern society, your produce can be anything from your salary to your business profits, mga kapatid. No? Hallelujah. So, dito po makikita kung paano po natin, no, tayo sumusunod sa command ng ating Panginoon at sino ba ang inuuna natin pag dumarating ang ating no, yung mga pagpapala na kung saan naman ang Panginoon sa Kanya nagmumula ang lahat. No? So, tithing shows your love for God. So, means, ang pagbibigay mo pala ang siyang, no, nag-show ng pagmamahal mo sa ating Panginoon. So, the tithe is the Lord's way of asking us to show our love. Giving God a percentage of our earnings shows that we put our love for Him before our need for money. No, hallelujah. Hindi po ang pera ang nagko-control sa ating mga kapatid, no. Kung paano natin 'to gagamitin, no. Hallelujah, mga kapatid, no. Pag meron kang tinanggap, no, sino ba ang una mong naiisip? Sino ba ang una mong napapasalamatan? Bago mo maano yung pangailangan sa iyong kung ano ang natatanggap mo buwan-buwan. Lalo na lahat naman tayo ay may mga trabaho, no, mga kapatid. So, tithing grows trust in God. Sabi diyan, by sacrificing 10% of your income, we learn to rely on God. No? Paano tayo nakakapag-rely sa ating Panginoon? So, while 10% might be a sizable part of some people's earning, no? Giving tithes means you trust God. Hallelujah. No? Nagtitiwala tayo sa ating Panginoon that God will still provide you with enough food and wealth to live. No? Hindi ko muna ibigay natin yung 10% natin, mga kapatid, is pagkukulangin na tayo, na magkukulang na tayo, mga kapatid. No? Madalas kasi pag tinatanggap natin yung buwanan natin na natatanggap natin, no? Nakakompute na. No?
una natin kinumpute yun, mga kapatid. Hindi muna natin itinabi na ito yung para sa iyo, Lord. No? Hallelujah, sa ating pagbibigay. Mga kapatid. Dahil sabi dyan, no? Giving tithes means you trust God. No? Na magtitiwala ka sa Panginoon, no? Lord, na wala akong matira dito sa sinusunod ko. Titiwala ako sa iyo. Hallelujah, na ipoprovide mo ang lahat ng pangangailangan ko, na hindi mo ko pagkukulangin. Same thing sa ginawa nung balong babae na kakainin na lang niya, no, pangkain na lang niya, ibinigay niya pa. Same thing, mga kapatid, no? Hallelujah. Na hindi niya inisip na siya ay pagkukulangin ng Panginoon. Bagkus, nagtiwala siya sa Panginoon, no? Sabi diyan, trust that God will still provide, no? Sa ating mga buhay. Hallelujah. Sobra-sobrang pagpapala ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon kasama ang pamilya, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, difference between tithes and offering. So, tithes and offering are closely related because they both involve giving. However, there are two key differences between tithes and offering. So, the amount, no? Yan, amount. Tithes literally mean 1/10. So, it a set amount of 10% of your income. So, as defined by Scripture, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. Amen. So, everything belongs to the Lord. Sabi sa Biblia, mga kapatid, it is only to the Lord. Sabi sa Leviticus 27:30. No? Offering of no set amount. No? Yun yung pagkakaiba po ng tithes, no? Ang offering have no set amount. Everyone can decide. Malaya ka, kapatid, na mag-decide, no? Hallelujah. Walang sapilitan. Hallelujah. How much you give which its offering, as mentioned in the Bible. Sabi sa Deuteronomy 16:17, every man shall give as he is able. Kung able ka rin lang naman na magbigay sa ating Panginoon, huwag kang mag-atubili, kapatid. Hallelujah. According to the blessing of the Lord your God that He has given to you, mga kapatid. Hallelujah. Ang lahat ng meron tayo, trabaho, no? Hallelujah. Lahat ng pinanghawakan mo, sa Kanya lahat nagmula. So, hindi magiging mahirap para magbigay sa ating Panginoon. Sabi diyan, every man shall give as he is able. Hindi, walang sapilan. Hindi namimilit ang Panginoon. Pero diyan makikita kung sino ang inuuna mo. Kung ang Panginoon ba o ang sarili mong pangangailangan o material mong pangangailangan. No? Amen? So, priority. Whenever you make money, you call on to give tithes first. This means tithing is the first priority when giving. Now, meanwhile, offering are generally optional and come after the tithe, mga kapatid. Hallelujah. So, naiintindihan po natin, mga kapatid, ang pagkakaiba ng tithes and offering, mga kapatid. Ayan. So, the purpose of tithes in the Bible, the main purpose of tithes and offering in the Bible is to teach us to put God's first, mga kapatid. Yun po ang pagtuturo. Na sino ba ang inuuna mo sa buhay mo? Sarili mo bang pangangailangan o ang Panginoon? As said in the Bible, eat the tithe of your grain, new wine and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God at the place He will choose as a dwelling for His name, so that you may learn to revere the Lord your God always, mga kapatid. Ayon sa Deuteronomy 14:23. So why do we pay tithes in the church? Bakit? Tithing is a source of income for your church. No? Katulad po dito, mga kapatid, no? Sa ating panambahang ito, mga kapatid, na lahat ng inilalagak nyo dyan sa lagayan, mga kapatid, ito po yung, hallelujah, na ang building po na ito, ng mga kapatid, no? Itong lugaring ito at yung admin na pinag-fellowshipan natin, mga kapatid, diyan po napupuntahan, no? Then sa mga ganitong mga nakikita po ninyo na nasa harapan ninyo,
diyan po napupunta lahat ng yan mga kapatid. At the same time, kung may mga kaluluwa na may invite tayo, makakaranas din po sila niyan, no? Isa rin po sila sa magbe-benefit mga kapatid. Hallelujah, no? Hindi po yan yung sa niluluto doon na kinakain natin mga kapatid. Bukod po yun, iba po yun, no? So yung binibigay po ninyo dyan sa lagakan mga kapatid, hallelujah, yan po yung kaya tayo nakakaroon ng fellowshipping dito mga kapatid. Hallelujah, no? Para, sabi dyan, no? Like any other institution, the church needs that money to pay upkeep costs and stay in operation. Tuloy-tuloy po, no? Hallelujah. Kaya salamat sa bawat buhay ninyo mga kapatid na nagbibigay sa ating Panginoon. Dahil sa pagbibigay ninyo, tuloy-tuloy po ang gawain ng Panginoon mga kapatid. So connecting to God through giving. If you love money, you can love God and vice versa. Jesus said in Matthew 6:24, "No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despite the other." You cannot serve both God and money, mga kapatid. And we don't truly own our wealth, no? Hallelujah. Tama po yan. We don't truly own our wealth. We're steward entrusted. Pinagkatiwalaan po tayo mga kapatid, no? With money and riches by God. Pinagkatiwalaan po tayo. At paano po natin ito ini-steward mga kapatid? Hallelujah. As steward, God trusts us, no? Nagtiwala sa atin ang Panginoon to use this money for His glory mga kapatid. The truth of God tithes and offering is that we bring ourselves closer to Him when we give. Hallelujah. So Jesus says in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Giving tithes and offering puts our love for God's before our worldly wealth, and shows that our heart is always with Him. Yun po ang nais ng Panginoon, na ang puso natin ay laging sa Kanya, na hindi matutuon yung ating pag-iisip at paningin, no, sa makamundong bagay mga kapatid, na yung uunahin natin na kailangan ko makabili ng S23 dahil yan ang ngayon latest, na kailangan ko makabili ng iPhone 15 dahil yan yung latest, no? Hallelujah, purihin ng Panginoon. So nagbibigay ka, sabi diyan, no, it shows that our heart is always with Him mga kapatid. Amen. So, types of tithe and offering. You have many ways to give in service to God, no? Here are the four of the most common types of tithes and offering for Christians. So, tithes are offering to your local church worth 10% of your income. You might tithe to church immediately after you get paid, no? Then, offerings. Offerings, no? Offerings are given after tithes, no? And on certain holy days of the year. However, you can also make offerings throughout the year whenever you want, mga kapatid. Yan. First fruits. First fruits are typically offering given annually at harvest time, no? If you are not a farmer, harvest time can mean anything from work bonuses to tax refund, no? Kung ikaw ay nakatanggap, no, hallelujah, share your blessing. Whatever you harvest may be. Giving first fruits is the way to show your gratitude to God for His blessing. Amen? Hallelujah. So, alms, ano ba ito? Alms are type of giving where you give directly to other people and not through the church. Some of the examples of the alms giving, no? Donating money in the kitchen, no? Yan po. Yan, sa kitchen po natin. Yung mga nagla-love gift, mga kapatid. Salamat sa bawat buhay ninyo na ine-extend ninyo kung ano ang meron kayo. Kaya ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na ipaparana sa inyo. So, giving cash to the needy, no? Sa mga nangangailangan. And donating clothes and food to charitable organization. So, ito po yung tinatawag na love gift. Amen? So,
encouragement for giving tithes and offering, mga kapatid, no? So, ito po yung mga verse na alam niyo yun, makakapag-encourage sa atin na kung paano magbigay sa ating Panginoon, no? Hallelujah. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, no? For God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly. Amen. Praise the Lord. So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sabi sa 2 Corinthians 9:6-8, no? A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sabi sa Proverbs 11:25. A gift opens the way and ushers the giver into a presence of the great. Sabi naman sa Proverbs 18:16, no? So be careful not to practice your righteousness. Hallelujah. Be careful. Hallelujah. In front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets. Wag na po natin ipagyabang pa o ipagsabi. Hallelujah. As the hypocrites, no, do in synagogues, no. Ito po yung ginagawa ng mga hypocrites, no, mga kapatid, na ipinapakita nila, na ipinangangalandakan nila na sila ay nagbibigay. Hallelujah. And on the streets to be honored by others, na nakikita ang kanilang sarili. Truly, I tell to you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Kung ano ang ginawa ng kanan, huwag mo nang ipaalam pa sa iyong kaliwa, mga kapatid. So that your giving may be in secret. Then your Father who sees what you done in secret will reward you. Nakikita po ito ng Diyos Ama na nasa langit kung ano ang iyong ginawa, mga kapatid. Sabi sa Matthew 6:1-4. Hallelujah. So the conclusion, tithes and offering are an important part of Christianity because by giving we put our love for God before our love for money, no? Unahin po natin lagi ang ating Panginoon, mga kapatid. Giving also supports the church, no? Hallelujah. Ito po yung sumusuporta. Ang pagbibigay po ninyo, ang siya pong sumusuporta, hallelujah, to spread the gospel and teach the Bible to the members, mga kapatid. Amen po. Tayo po tayo, mga kapatid. Nandiyan po ang ating box. Hallelujah. Pagkain ng Panginoon. Salamat sa bawat buhay ninyo, mga kapatid, na narito ngayon. Hallelujah. Dalangin ko na meron tayong natutunan sa pagbibigay sa ating Panginoon, na kung saan, hallelujah, ang lahat ng meron tayo sa buhay natin ito, nabanggit sa mensahe niya na nagmula ang lahat sa ating Panginoon. So hindi mahirap magbigay sa ating Panginoon. We are all able. Same thing dun sa babaeng balo, mga kapatid, na hindi siya nagdalawang isip, mga kapatid, na even doon na dalawang kusing na lang ang kanyang pinangahawakan at ito na lamang ang kanyang ikinabubuhay, mga kapatid. So what more pa sa ating mga buhay na labis-labis na pinagpala ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po sa iyo sa gabing ito, O Lord God, na kung saan ikaw ay nagturo sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Lord God. We give, O Lord God, dahil ikaw ang una sa amin, O Lord God. Hallelujah. At salamat sa pagtuturo mong ito, O Lord God, na ikaw lamang ang dapat namin unahin. That we cannot go serve true Master, O Lord God. Na hindi kami magmamahal sa salapi, O Lord God. Hallelujah. Na ikaw ang dapat namin uunahin namin, O Lord God, sa aming mga buhay, O Lord God.
Hallelujah. Na sa pagtanggap ng aming mga sweldo, O Lord God, aming na pong itatabi ang para sa iyo, O Lord God. Upang marami pang mga kapatiran, O Lord God, na dadalhin mo sa iyong panambahan, ang siyang makakarangas, hallelujah, ng mga pagpapalang mong ito na pinagkakaloob mo sa aming mga buhay. Salamat sa paggamit mo sa bawat isa na naririto ngayon, O Lord God. Salamat sa oras, O Lord God, hallelujah, na pinagkaloob nila para sa iyo, O Lord God. Salamat sa pagmamahal nila, O Lord God, hallelujah, na patuloy na ipinapakita sa iyo, O Lord God. At muli ay pinakita mo na ikaw ang una nagmahal sa amin. Na kung kaya, O Lord God, hallelujah, ay idinako mo kami sa gabing ito sa iyong gawain, O Lord God. Maraming salamat po sa gabing ito, O Lord God. Hallelujah. Na patuloy ka nagtuturo sa amin na ikaw lang ang una namin dapat unahin, O Lord God. Na patuloy kami magtitiwala sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Na hindi mo kami pagkukulangin sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Maraming salamat sa iyo, Lord God, dahil patuloy na tumutugon ka sa aming mga pangangailangan, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. At sa gabing ito, Lord God, hallelujah. 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 Salamat, O Lord God, sa mga kapatid na nag-extend ng kanilang mga pagpapala para sa iyo, Lord God. Hallelujah. Patuloy na i-bless mo po ito. At lalong-lalo na ang aawa ko, Lord God, ng kayamanan mong ito, hallelujah, sa aming kapatid. Hallelujah. Patuloy, O Lord God, na pagpalain mo ang buhay ng bawat narito ngayon, O Lord God. Hallelujah. Ang kongregasyon mong ito, Lord God. Ang church mong ito, Lord God. Hallelujah. Ang iglesia mong ito, Lord God. Continue to encourage us, O Lord God. Hallelujah. By the Holy Spirit, O Lord God. Hallelujah. That we will give, O Lord God, all through our life, O Lord God. Na ikaw lagi ang uunahin namin sa lahat ng oras. Saan man dako kami naroon, O Lord God. Nasa kasiyahan man o kalungkutan man, O Lord God. Hallelujah. Ay ikaw pa rin, O Lord God, ang aming tatawagin. Hallelujah. Dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, a great provider. Hallelujah. 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 Maraming salamat po sa iyo, Lord God. Hallelujah. At maraming salamat sa aming mga bawat kumpanya, O Lord God. Patuloy na pagpalain mo ito na kung saan dito po namin nakukuha ang mga pang-araw-araw na pangangailangan namin. Hallelujah. Patuloy na pagpalain mo ang bawat kumpanya namin, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord God. Sa ilaman po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Hallelujah. All the glory belongs to you, O Lord God. Honor and praise, O Lord God, belongs to you in the name of Jesus. And all the brethren, hallelujah, hallelujah, will say,